Magandang araw mga bata, ngayon ay may ibabahagi akong kwento tungkol sa dalawang ibon, si Uro na isang uwak at si Maya. Alamin natin kung nasaan ang tunay na lakas. Sa isang pagmalawak na kapatagan, naninirahan ang isang uwak na si Uro. Siya ay malaki, maitim at malakas ang tinig. Dahil dito, kinatatakutan siya ng ibang mga ibon. Palagi niyang ipinagmamalaki ang kanyang lakas at lakas ng boses. Sa kabilang dako, naroon si Maya, maliit, payak at tahimik. Ngunit siya ay masipag at matulungin sa kapwa. Isang araw, nagkaroon ng malakas na bagyo. Humampas ang hangin at bumuhos ang ulan. Si Uro ay lumipad ng mataas, umaasang malalagpasan niya ang unos dahil sa kanyang lakas. Ngunit dahil sa kanyang kayabangan, hindi niya napansin ang lakas ng hangin. Halos matangay na siya ng bagyo. Samantala, si Maya ay agad na naghanap ng masisilungan. Nakita niya ang isang ligtas na lungga. Tinulungan niya ang ibang maliliit na ibon na magtago sa isang ligtas na lungga sa ilalim ng puno. Doon ay ligtas sila habang hinihintay na lumipas ang bangis ng kalikasan. Matalino ang naging hakbang ni Maya. Nang matapos ang bagyo, si Uro ay sugatan at pagod. Nakita niya si Maya na tinutulungan ang iba na lumabas. "Paano mo nagawa iyon?" tanong ni Uro sa maliit na ibon. Nagtataka siya kung paano ito nakaligtas. "Hindi sa laki o lakas na susukat ang kakayahan," sagot ni Maya ng may kababaang loob. "Kundi sa talino at malasakit sa kapwa," dagdag pa niya. Natahimik si Uro sa narinig. Nahiya si Uro at natutong maging mapagkumbaba. Napagtanto niya na mali ang kanyang pananaw sa lakas. Kitang-kita natin dito, mga bata, na ang tunay na lakas ay makikita sa ating talino at kabutihang loob, hindi sa pisikal na anyo. Kaya naman, paano nyo maipapakita ang inyong lakas sa pamamagitan ng pagtulong sa iba ngayong araw? Isipin nyo iyan. Sana ay marami kayong natutunan sa kwento ni Uro at Maya. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam.